Ang kwento ng mga dragon ay isa sa mga pinakapopular na alamat sa buong mundo, at isa sa mga kilalang kwento nito ay ang Dracula ng Kagubatan sa mga Pilipino. Sa isang malalayong kaharian sa isang liblib na kagubatan, may isang matapang na batang mandirigma na si Kuloy. Siya ay kilala sa kanyang lakas at tapang, ngunit may isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan, ang isang dambuhalang dragon na pinamumunuan ng kagubatan. Ayon sa mga matatandang kwento, ang dragon ay isang makapangyarihang nilalang na may mga pakpak na kasing laki ng mga bundok, at mga mata na kumikislap na parang mga alitaptap. Pinaninindigan ng dragon ang kanyang teritoryo, at ang mga hindi sumusunod sa kanyang mga batas ay pinaparusahan ng malupit. Isang araw, nalaman ni Kaloy na ang kaharian ng kanilang mga magulang ay nasa panganib. Ang dragon ay nagdesisyong sumalakay, kaya't walang magawa ang mga tao kundi magtago. Ngunit hindi natatakot si Kaloy, at pinili niyang makipagsapalaran upang protektahan ang kanilang bayan. Pumunta si Kaloy sa kagubatan at nagsimulang maghanap ng dragon. Habang naglalakbay, nakatagpo siya ng isang matandang manghuukit ng bato na nagbigay sa kanya ng isang mahiwagang espada. Sinabi ng matanda, ang tanging paraan upang talunin ang dragon ay hindi sa lakas, kundi sa tamang pusong puno ng tapang at kabutihan. Sa wakas, natagpuan ni Kaloy ang dragon. Laban sa inaasahan, hindi siya nakipaglaban gamit ang lakas ng espada kundi gamit ang mga salitang puno ng tapang. Inilabas ni Kaloy ang kanyang tapang at nagsalita, "Hindi ko hahayaan na maghasik ka ng takot sa aming bayan, ngunit handa akong makinig at magbigay ng pagkakataon na magbago." Sa mga salitang iyon, naluha ang dragon at napansin niyang matagal na pala siyang nag-iisa, malayo sa mga ibang nilalang. Sa pagnanais ng pagbabago, nakipagkasundo ang dragon kay Kaloy at tumigil sa pag-atake. Bumalik si Kaloy sa kanyang bayan, kasama ang dragon na ngayon ay naging tagapagtanggol na ng kanilang kaharian. Sa isang liblib na kaharian, may batang mandirigma, si Kaloy, na natatakot sa isang dambuhalang dragon ng kagubatan. Ang dragon, may pakpak kasing laki ng bundok, ay naghasik ng takot sa buong bayan. Ngunit si Kaloy, handang magsakripisyo, ay naglakbay upang protektahan ang kanyang bayan. Si Kaloy ay nakatagpo ng isang matandang manguukit ng bato. Sinabi ng matanda, ang tunay na tapang ay hindi sa espada, kundi sa kabutihang loob. Sa harap ng dragon, nagsalita si Kaloy, "Hindi kita tatalunan. Pakinggan mo ako, huwag kang maghasik ng takot. Magbago tayo," dagdag pa ni Kaloy. Nakita ng dragon ang kalungkutan at tumigil sa pag-atake. Ngayon, ang dragon ay tagapagtanggol ng kaharian. Ang tunay na tapang ay nasa puso, hindi sa laban.